Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mayong gabi sa tanan. Naka-familiar mo aning picture? Yes. So, kung imong tanahon, asa man ni siya sa permirong apartment sa Sanctuary or ang ikaduha? Ikaduha. Tungod kay naa ang Ark of Covenant, naa ang duha ka angels. So, kini mo si Jesus Christ, mo ni ang Ark of Covenant, na diha ang napulo ka sugo. Kinsa itong nagkakita atong mga gipasyalida sa YouTube bitaw nga kani The Lost Ark, kuan gani? The Lost Ark o niya kuan ang ilang gi-flash kani. Okay, kay dili ako makatutok ang tao mulantaw sa sulod niya na anak kayo nung bato na siya pero gikulit sa tudlo sa Ginoo. Berti kayo kagitawag na to og balaan. So this time, ang atong topiko, Christ Ministry in the Heavenly Sanctuary. So kumiyong ka og Christ Ministry, so adunay pagministeryo ni Kristo. Wala lamang natapos dito sa cross, apan aduna siya mga buluhaton dito sa langit. Na mao ni gikopyahan karon sa mga tao dinhi sa yuta. Na ay actually ang si Christ gitawag na siya og high priest. Sa Bisaya pa taas nga pari. Pero ang pari sa Biblia, ang sa Old Testament gi-practice na siya. Pag-abot sa mga apostoles, wala na siya gi-practice. Mo na nga di ka kakita nga si Apostol Pablo nag-uniform siya sa usa ka uniform sa pari. Unya nag-ministeryo siya, wala na. Andito ra na sa Old Testament. Okay? So, mo na siya. Tulo ka synonym sa God's dwelling place. Tulo na siya kangalan, pero usara ang gipasabot. Okay? Kung makabasa kayo mo sa Bible og sanctuary, o makabasa sa mo sa Bible og tabernacle, o makabasa mo sa Bible og temple, isa ra ang gipasabot yan. Lain-lain nga pangalan. Ang word nga tabernakulo, ikuan siya mubabul. Biyahe sila, baklay sila sa Kamingawan, sulod sa 40 ka tuig. Pag muhunong sila po sa kalugar, ilang itaod ang tabernakulo. So pwede siya itaod, pwede siya bungkagon. Mura na siya o ilarang gitawag na ito, ilarang i-arrange. Okay? Now, muna ang gitawag na ito og tabernacle. Ang templo, sa diyang nakasulod na sila sa yuta nga gisaad, sulod sa 40 ka tuig, naa na sila kauglingon nila nga nasod. O ila na gitukod ang mao nga gambalay sa Dios nga gitawag og temple. Mao ra gyapon sa tabernacle. Ang temple lang is immovable. Dili mabungkag nimo kay kini siya pananglitan katong sa 70 AD nga gisulong sa mga sundalo sa Romanhon. Bulawan to. Okay, bulawan ka to. So dili na siya mairog-irog. So ang sanctuaryo, gikan sa gitawag og sanctuary or sanctus, meaning balaan, nga gitawag na to og puloy-anan. Na kumingon mo nga ang simbahan mao na ang sanctuary dili. Lahi ang simbahan, lahi ang sanctuary. Kaya dinhi mo ko sa sanctuary, walay lain makasulod dito. Ang mga pari ra o ang mga taas nga pari
o ang mga Levita nga maghinlo sa templo. Pero naay dili masulod sa mga ordinaryo nga tao sa mas Levita o pari. Ang di nila masulod katong labing balaan nga dapit. So sa ato pa, dili ni siya pareha sa atong church karon. Kay di na siya masulod o tao. Okay? Now, naa ba sa Biblia ang sugo nga maghimo niini? Naa. Exodus Kapitulo 25, versikulo 8, sa Bisaya pa, pahimawa sila kanako og sanctuaryo aron ako magpuyo uban diha kanila. So sa ato pa, ang Dios naa sa templo nga gitawag og tabernakulo, nga gitawag og sanctuaryo. Naa siya sa sulod. Sumao na nga ang mga katawan sa Israel, nahimo nga sentro sa ilang pagtuon ang mao nga sanctuaryo. Nakabantay mo nga, kung maggubat gani ang Israel, ilang paginang iparid-parid ang ilang tabernakulo nga naang napulo kasugo. Nakadumdum mo nga nailog na siya. O niya gidala sa maong lugar sa mga hintil, kada adlaw na ipatay. So nangis lang nga pagkadimalas maning butangan ni. So ilang gibuhian, umiuli rasan siya kihad dito sa Israel. Okay? So muna ang kahibulungan. So ang purpose di ay nganong gibuhat ang tabernakulo o templo aron ang Dios mopuyo diha. Muna nga ang templo gipalibutan sa 12 ka tribo sa Israel. 3 sa east, 3 sa west, 3 sa south, 3 sa north, so nahimong 12 ka mga tribo. Ug ang atubang sa mao nga sanctuaryo naa diha gapuyo silang Moses og si Aaron diya sa baba gyud sa tabernakulo. Mabuot pasabot sila ang tigbantay niya na nga sanctuaryo aron dili mapanamastamasan. Gitawag og vanguard. Vanguard means tigbantay. So kung maghimo ka og vanguard karon, meaning tigbantay, so may bantayan karon. Wala namang sanctuaryo. Ang bantayan, ang doktrina sa Biblia. Muna gitawag og vanguard. Okay? Now, next. Sa diha nga wala na ang sanctuaryo sa bag-ong tugon. Kay kutob ra to sa kamatayon ni Kristo. Kung ang Dios nagpuyo dito sulod sa sanctuaryo, unsa man siya gisulat sa Biblia. Mateo 1:23, tanawa ang birhen. Okay? Uban sa bata. Kinsa man ning birhen? Si Maria. Kinsa man ning bata? Si Kristo. Og siya anak og anak nga lalaki. Og ang iyang ngalan pagatawgon og Emmanuel. Unsay ibot pasabot sa Emmanuel? God with us. Katong pikas nga bersikulo nga ang Dios mupuyo diha sa templo. Kauban gyapon sa 12 ka tribo sa Israel. Karon wala na may pinili nga nasod. Kay ang pinili nga nasod gisalikoy na sa Dios kay wala man nila dawata si Kristo nga ingon nga Misaya. Muna hindi ingon dia sa Juan 1:11. Ako miana sa akong mga ako pero ang ako wala mo dawat kanako. Ngayon din si Kristo, ang tanan nga mo tuo o ang tanan mo dawat mahimo siyang anak sa Dios. So wala na literal nga nasod sa Israel nga pinili kundi ang mga espiritual nga Israel nga mauna kamo. Sa panahon nga imong dawaton si Kristo, imong nga personal nga manluwas, nahimo kang spiritual Israel. Kay ang Israel, buot pasabot nagmadaogon. Kinsa kay na si Israel? Si Jacob. Ngalan ni Jacob, gilisan og Israel, which means victorious, nagmadaogon. So, ang pagkamadaogon naa sa tao, wala na karon sa nasod. So, kung ikaw magdawat kang Kristo, ingon nga personal nga mangluwas, gitawag ka og nagmadaogon. Gikan
sa dagta sa pagpakasala pinaagi sa dugo ni Kristo. So ikaw usa na ka spiritual Israel. Okay? Mao na nga wala na sanctuaryo. Wala na sanctuaryo. Kundili si Kristo wala na nagpuyo sa sanctuaryo kay sa Old Testament time na siya, si Kristo nagpuyo na diha sulod na sa imo kasing-kasing. Muna nga ang ngalan ni Jesus Christ gitawag siya Emmanuel, meaning God with us. If God is with us, who will be against us? Di ba wala? So sa ato pa, usa kini kasaad sa Dios nga kung ikaw mo dawat kaniya, dili kaniya biyaan kay himuon man yang balay ang imong kasing-kasing. Muna nga sa Revelation 3:20, no? Ingon siya nga ako nagatuktok. Kung adunay mo abri, mudayon ko. Asa siya manuktok? Sa inyong tagsa-tagsa ka, kasing-kasing. Kung imo siyang abrihan, mudayon si Jesus Christ. Pero kung dili ninyo si abrihan, dili siya mudayon. Isa naman na kapurtahan, ug ang purtahan alang na kang Jesus Christ. Kung dili mo padayon si Jesus Christ, musugot kang madili, na ay mudayon na dili mananggid. Mao na ang yawa. So duha ra gyud kabutan. Christ in, sin out. Ba? Sin in, Christ out. God with us. Emmanuel. Okay? So, muna siya. Now, kining Exodus 25:9, mauni ang atong mabasa nga ang Dios nagpabuhat ni Moses og sanctuaryo nga gitawag og tabernakulo, nga gitawag og templo. Mauni ang teksto. Ha? Magbuhat ka sa Moses aron ako magpuyo sa sulod diha. Ug ingon na siya, sumala sa gipakita ko kanimo. Uy, wala magbuhat-buhat og kaugalingon nga huna-huna si Moses. Dili siya mao ang architecture. Dili siya mao ang planner. Dili siya mao ang nag-design or pattern. Kinsa? Ang Diyos. Ingon ang Diyos, magbuhat kag sanctuaryo aron ako magpuyo diha sa sulod nimo, sumala sa gipakita ko kanimo, unsa? Pattern of tabernacle. So sa ato pa, kung ang tabernakulo na ay koran, na ay kurti, na ay duha ka apartment, sa permirong apartment na ay gitawag og lampstand, ug na ay stable showbread, o sa ikaduhang nga apartment na ay 10 Commandments, gisulad sa kuan, arka, dili si Moses ang architecture diha. Ang Dios. Kay ang matag usa ka furniture sulod sa templo naa na siya gipasabot. Walay butang diha sa sulod nga walay gipasabot. Kay ang Dios maalam. Okay? Ingon na siya dinhi. Pattern of tabernacle and the pattern of all instruments thereof. O, tanan nga naa diha. Ang Dios mo'y nagpakita kang Moses. Nganong gipakitaan si Moses didto sa bukid? Kay kini nga pattern usa ka kopya sa original. Asa ang original? Naa sa langit. So kung unsay naa sa pattern, naa na sa langit. Igo lang gikopya ni Moses. Now, kung naay sanctuary sa yuta or templo sa yuta, tungod kay naay templo dito sa langit. Kung naay pari din sa yuta nga tao, tungod kay naay pari nga tao nga mao si Jesus Christ.
kadtong dili masayop. Okay? Kadtong di masayop. Na karon sa New Testament na sa ta, si Pablo nakasabot sa giwali sa Dios ngadto sa bukid nga gihatag kang Moses. Nakasabot si Pablo kay iya mang gibalik sa iyang sinulatan sa basahon sa Hebrewanon. Oh, unsa na ito siya? Who served unto the example. Uy! Example and shadow. Sa Greek word na iskia. So sa ato pagkatong gibuhat ni Moses nga templo or tabernakulo, example to siya nga ang original naa sa langit. Ingon siya nga, maingon si Moses, gitambagan sa Dios nga kung maghimo siya og tabernakulo, kinahanglan iyang lantawon nga ang tanan nga mga butang nini sumala according to the pattern. Sumala sa pattern. O ang naghatag sa pattern, mao si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ maong pattern, kana kay naa na sa langit. Pero bantayan ninyo kay kanang pattern, giusab na karon sa tao. Bantay mo? O ako nang dungagan karon tuntuon. Okay. Next. Kung ang sanctuaryo, templo, tabernakulo, na ay high priest, and he that is the high priest among his brethren, okay? Upon whose head the anointing oil was poured, that is consecrated to put of the garment, on the garments, shall not uncover his head, nor rend his clothes. Dili na siya dapat gisiun. Kay kung naay pare sa yuta, gitawag siya og type, na ay pare dito sa langit, na gitawag siyang antitype. Mabantay ka sa diyang si Kristo nagpakatao diri. Unya niingon dayon, di ba nag-ingon man ka nga bungkagon nimong templo, ikatulo ka adlaw pabarugon nimo. Usa na siya kapanamas-tamas sa gobyerno sa Roma. Nagiba nag-ingon ka nga ikaw hari. Usa na kapag panamas-tamas sa gobyerno Roma. So, ang high priest na si Caiphas, nagpatuo din siya nga laing kayang paminaw, gigisip niya ang iyang sinina sa pagkapari. Usa ka violation kay di dapat gisiun ang sinina sa pagkapari. Shall not uncover his head nor rend his clothes. Kung ganito nga si Caiphas, manubag no to sa adlaw sa paghukom. Kay iyang gipakabarato ang linya sa pagkapahari niya ng panahon na. Okay? Ano na to? Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have an high priest who is set on the right hand of throne of the majesty in the heavens. Na ay high priest asa sa langit. Kinsa na? Si Jesus Christ. Human na si Christ gilangsang sa cross. Nagilis ang tabil. Sumala sa Mateo 27:51-52. Nagilis ang tabil. Meaning to say, ang serbisyo sa sanctuaryo sa yuta, wala na ang nabilin na tabernakulo, sanctuaryo, or templo na sa langit. Kinsa ang high priest? Si Jesus Christ na. Bantayan na ito kay ang ilang pagkapari ito sa order of Aaron. Aaronic order. Pero ang pagkapari ni Jesus Christ, dili gikan kang Aaron. Kay si Aaron sa yuta, si Kristo sa langit, so gitawag siya og Melchizedek priesthood. Wala na tong Aaronic priesthood, apan nagpabilin ang gitawag na to Melchizedek priesthood. Asa sa karon? Naa sa right hand sa trono sa majesty dito sa langit. Na karon, si Kristo sa diyan gilangsang si Kristo, naula ang dugo
ug ang dugo mo'y kapasayloan sa sala sa tanan tao. Kay ang sala, ang bayad sa sala, kamatayon. Di ba? Roma 3:23, ang bayad sa sala mong kamatayon. Kung makasala ka sa sala nga kawat, sa sala nga patay, sa sala nga simba og Dios, kung gusto ka maluwas, magnayo kag pasaylo ngadto kan Jesus Christ. Kung pasayloon ka ni Jesus Christ, ang imong kamatayon sa ikaduhang kamatayon didto sa impyerno, nga ikaw unta mamatay, si Kristo nagpakamatay tungod og alam nimo. Grabe no? Ikaw may nakasala, si Kristo ang mamatay. Unfair, di ba? Pero sa ang taman nga mao man ang plano sa kaluwasan. Tungod sa gugma ni Jesus Christ, imbis ikaw ang mamatay didto sa kalayo, nagpakamatay si Kristo og alam kanimo. So ang iyang dugo kaniadto kung usawa pa napatay si Kristo, ang ilang ihalad dili si Kristo. Ang ilang ihalad ang karnero. Kay ang karnero nagtudlo sa kang Kristo. Si Juan Bautista, nakita niya si Kristo naglakaw. O niingon dayon si Juan Bautista, "Behold the Lamb of God." Gitudlo niya si Kristo. Gitudlo niya si Kristo nga mao ang Lamb of God. "Behold the Lamb of God will take away the sins of the world." Si Kristo mukuha sa sala sa kalibutan. Karon kay si Kristo gipatay naman, wala na magaladhalad ang mga Israel sa karnero. Kinsa may mga officiate sa paghalad, ang pari. Na karon kay wala na maihalad, kinahalad naman si Kristo. Ang katapusang karnero, nga tuan na siya sa langit karon, wala na maihalad ang pari, wala na'y trabaho ang pari. Mo na nga wala na'y pari karon. Sa panahon sa mga apostoles, wala na'y pari, ay wala na'y trabaho ang pari. Kaya ang trabaho sa pari, mo'y pag-opisyet sa karnero. Kay ang karnero, nagtudlo kang Kristo. Kay kipatay naman ang karnero, ang katapusang karnero nga mao si Kristo, wala na'y pari. Unsay naron, Pastor? Una nga, wala kay babasa sa Biblia nga si Pablo nagdaladalang karnero ug iyang gipatay ang karnero kay mao nay trabaho sa pari. Wala na kay mabasa ka. Mismo sa 12 apostoles. No karon, kinsa naghatag og authority nga naay pari karon? Nga ang pari sa Biblia dapat na kay patyon nga karnero ihalad. Masa may ilang gihalad karon kung magdala sila ngalan sa pagkapari. Nga mismo si Mateo wala gitawag og pari. Si Marcos wala gitawag og pari. Si Juan wala gitawag og pari. Walay usa kanila nagbuhat sa buluhaton sa pagkapari. Bininyo sa sanctuary baya, maghalad baya ang karnero, patyon ang karnero. Dalo ng dugo dito sa sanctuary. Okay? Now, tanawa ang ikaduha. Ang minister of the sanctuary, usa ka ministro or gaministro dito sa sanctuaryo, ang tinuod nga tabernakulo. So, ang tinuod nga tabernakulo naa sa langit. Kung naa may tabernakulo karon, dili na tinuod. Kay ang tinuod naa na sa langit. Tanawa ragod, di ba? Yes, walis mga Protestants, walay mga pari. Kay nakasabot sila sa mga pamaagi nini. Okay? Except sa Catholic Church. Kay na sila'y pari, pero bantay ninyo. Ang pari sa Catholic Church, dili mao ang mga pamaagi sa pari sa Old Testament. Nga naman, ang pari sa Old Testament, mga minyo. Ang pari sa Catholic Church, dili mga minyo. Ang pari sa Old Testament, magbuhok karnero, aron patyon. Ang pari sa Catholic Church, walay karnero nga gipatay. Okay? Now, tanaw na to Asa ang pagkapari kaniadto? Dili Melkisedek. Remember, ang pagkapari ni Kristo, Melkisedek.
Kay si Melchizedek, dili matris ang iyang kagikan. Si Aaron, matris iyang kagikan. Tanawa, gitawag siya unsa Aaronic priesthood. Okay? And take thou unto thee Aaron thy brother, and his sons with him, from among the children of Israel, that he may minister unto me in the first office. Unsay trabaho ni Aaron? Naa sa first office. Magministeryo sa karniro nga literal nga patyon o gandugo dalon dito sa santuaryo. So gitawag siya og unsa Aaronic priesthood. Ikaduha, nagitawag og Levitic priesthood. Tanawa, 2 Chronicles 31:2. And Hezekiah appointed the courses of the priests and the Levites after their causes, every man according to his service. Mao na nga ang mga Levita wala tagai og panulundon sa 12 ka tribo sa Israel. Kada tribo, si Manase na yuta, si Benjamin na yuta, si Dan na yuta, nga gipanunod sila, pero si Levi wala yuta. Kay ang iyang trabaho nabuhi siya sa tithes nga gigahin sa Dios alam kaniya. So unsa, every man according to his service, the priest and Levites for burnt offering. Unsa trabaho sa priest? Burnt offerings, and for peace offerings, to minister and to give thanks. Wala na may burnt offering karon. Kamantay mo na, pabay naghalad o mga karnero ron? Wala naman. Napabay peace offering ron? Wala naman. So wala na yung trabaho ang pari. Muna nga nawala ng pari, sa diyan si Kristo namatay, sakas langit, kay siya ang katapusan nga pari. Okay? Nakari, katulong. So Aaronic priesthood, Levitic priesthood, ang ikatulo, Melchizedek priesthood. Pero exclusive ni kang Jesus Christ. Way tao nga makaangkon ani. Tanaw, Genesis 14:18, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Wala, Genesis ni siya. Wala pa Israel din sa Genesis 14. Ang Israel dito na sa Genesis chapter 32. Sa diyan nakiglayog si Jacob sa Mandulunda, og nakaduog siya, og giingnan din siya, ang imong ngalan dili na Jacob kundi Israel. So wala pa Israel na ang Melchizedek priesthood. Og ang punto mo ni, wala na gipasunod sa Ginoo. Sa diyan nang nawag, gawas na silang Moses Aaron, wala gipasunod sa Ginoo ang word nga Melchizedek priesthood, kay mauni ang gipasabot Levitic o Aaronic. Kay ang Melchizedek priesthood gigahin alam kang Jesus Christ. Remember mo ni. Now next, Hebrews 7:11. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, or under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order? Take note. Another priest. Okay? What further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek? Kano sa gisulti sa Hebrewanon, wala na ang Old Testament. Ang gibuli mo ang Melchizedek priesthood. O ang Melchizedek priesthood, si Kristo ang taas nga pare, si Kristo sad ang halad. Si Kristo nagdala sa iyang dugo dito sa heavenly sanctuary, iyang dugo. Question, kung dito ta sulod sa simbahan, sa naay pari, si for example sa Catholic Church, kang kinsang dugo ang gidala sa pari sa Catholic Church, dito sulod sa simbahan. Di ba nagkuhan og bino? Ang bino mo ba dugo? Next, nana. The ministry in the heavenly sanctuary. The sanctuary illustrated three phases of Christ's ministry. Mataya,
mauni ang sanctuaryo. Mauning kaniadto nga naa ang pari wala sa church. Gusto ko lahi ang church, lahi ang sanctuary. Ang church karon, for example sa Catholic Church, daghang tao makasulod. Dito magsimba sa sulod sa place, diri walay tao makasulod except sa pari. So dili pareha. Dili pareha. Nakaron, yeah. Mao ni ang korte, ang tao magdaladala siya karnero, tabuon siya sa pari, o ang tao ihonghong niya ang iyang sala. Asa? Sa pari at sa karnero? Sa karnero. Kay ang karnero nagsimbolo kang Kristo. So ang imong sala ihonghong sa karnero nga nagsimbolo kang Kristo, ayaw ihonghong sa pari. Asa man na sa Biblia nga ang imong sala ihonghong nimo sa pari. Eskwela ko Xavier kanito sa high school ko. Ginatudloan gid mi madto og simbahan. Xavier kay ang high school kani Xavier dili. Dinhi naman napita. Ang high school kaniadto usa ra ng college kaniadto. Ginatudloan mi nga magkumpisal, Father blessed me for I have sinned. My last confession was, mauli ako mga sala, Padre. Asa na ako gihunggong? Gihunggong na ako sa tao. Sa Biblia, sa karniro, kay nagsimbolo kang Kristo. Ano yung man ako sa pari? O pagkita kabalo nga wala pa kapangayod pasaylo ang pari sa mga sala. Wala kay laing ngungungan ang katong walay sala. Kay siya may nag-ula sa iyang dugo aron ikaw mapasaylo. Nakaroon, dala-dala sila karnero dire. Nga ihungong nila ilang sala dito sa karnero, patyo ng karnero, ang dugo dagon sulod sa sanctuaryo. Walay laing tao makasulod dito gala sa pari. Iwisik dito sa tabil. Kay nagsimbolo ka na nga ang imong sala symbolically gidala dito sa sulod, giwisik dito sa kurtina ang dugo. Imagine nimo kada adlaw na yung mga tao musulod dito. Baho na kayo ang sanctuaryo. Baho na sa sala. Unsa may but sabot ana? Meaning to say, walay sala nga humot. Umutan ko sa inyo, kung makapatay ko o yung madungog na nakapatay ko, humot lugar ko sa mga tao? Dili ko humot sa mga tao. Kung nakapangawat ko o nahibawaan ko sa mga tao, humot ba ko sa mga tao? Dili ko humot. Baho ang sala. Inigsunod nimo dito sa sanctuaryo, daghan ng dugo na bulit dito sa tabil, baho kayo ang sala. O dili to siya mawala kung dili magdala og insinso. Umitong mag-aso. Na ba mo'y nakita sa simbahan sa Katolik nga nagdala og anak iya gipasok? Asa na ni tabo? Dinhi nga walay tao makasulod gawas sa pare. Question, asa sa Biblia nga iana ang aso dito sulod sa simbahan dili sa dagagag makitan ko na similar pero dili mao ang practice. So karon inigdala dito, nabulit na sila. Hinluan na siya, dala og insinso. Ang insinso humot na siya. Mo neutralize sa baho diya sa sulod. Kay ang insinso walay aso nga mopaingon sa ubos. Ang aso paingon dito sa taas og nagsimbolo na sa imong pag-ampo. Walay pag-ampo nga di nimo i-address dito sa taas. Muna nga gitambagan ta. Ayaw pag-ampo o kinulit nga larawan kay ang pag-ampo dito ra direkta sa taas. Kisa may nakabalo nga mo ni dagway ni San Antonio nga wala may nakakita niya. Og ang nagkulit, sige panigilyo, kulit, sige panigilyo, wapay siguro ubog pa. Tapos tanulan na dito og binditaan. Are you sure nga mo na yung daong niya?
Asa paingon ng tao? Nagluhod sa iyang atubangan. Kaya wala lagi nagsamba sa larawan, kundi ang gilarawanan. Kung ano na lang din ang larawan, musimba lang ka dito sa taas. So, iyo makita nga grabe ang mga kuan diya sa sanctuaryo. O kausa sa usa ka tuig, hinluan ang sanctuaryo. Pinaagi sa dugo sa karnero. Una, kuha sila duha ka mananap. Ang pare, simusulod sa sanctuaryo, symbolically, iyang kuhaon ang sala sa katawan sa Israel. O, ipatong niya dito sa isa ka mananap, kaya duha man ka mananap, ang isa ka mananap gitawag og Azazel. Ang isa ka mananap gitawag og Lord's Good. Ang Lord's Good, patyon, ang iyang dugo, dalon dito sa ikaduha nga apartment, nga tuwa dito ang Ten Commandments. Dito iwisik sa Ark of Covenant ka naasulod ang Ten Commandments. Nga naman, ang Ten Commandments, ang sugo sa Dios, mudiman o hustisya. Nagpatay ka, napasaylo na ba ka? Wala, tinunglo ka. Nangawat ka, napasaylo na ba ka? Wala. O ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Busa gikinahanglan nga ang dugo iwisik dito sa Ten Commandments nga tuwa dito ang Ten Commandments na sulod sa arka kay mautoy garantiya nga moingon ayaw tong luha nin tawhana kay gigarantiyahan na ni Jesus Christ. Wa pa namatay si Jesus Christ but symbolically pinaagi sa karnero. Imagine mo kaniadto sa Old Testament makasala gani ka maghalad kag karnero. Kung ako'y karnero makastorya pa, mayon ko umasa may akong labot ngano ako may namatay tungod sa imong binuang. Because ang karnero nagpasabot kang Kristo. Si Kristo namatay tungod sa kabuang sa tao. Ug ang sala dinhi sulod sa sanctuaryo, symbolically i-transfer dito sa mananap nga gitawag og Azazel. Nagsimbolo sa yawa. Uboy antong mananapa dito sa kamingawan. Nagdili pa yun kay nagsimbolo adunay millennium or 1,000 years nga niyawa siya ra isa. O after ni anak, sunugon siya kay ang sala kinahanglan mahinlo ang kalibutan. Muna nga ang yawa, tanan nga nangayo pasaylo si Ginoo, tanan nga nagdawat kang Kristo. Ang sala atong pinasaylo didto na ipatong sa yawa. Pero kung wa ka naluwas kay di ka mudawat kang Kristo, wala to napatong sa yawa kay ikaw may sunugon. Kay ikaw may magbayad sa imong sala. Kung mapasaylo ka, ang imong sala, ang yawa mo'y sunugon. Kay ang sugo mudiman o justice. Kung nagpatay ta, dili kay gipasaylo tas Ginoo giwala ng sugo. Naagyapon ang sugo. Gibayaran lang ang penalty sa atong mga paglapas. Okay? Now, money. Karnero, gipatay, giula. Every sanctuary sacrifice symbolized Jesus' death for forgiveness of sin. Karnero, behold, the Lamb of God will take away the sins of the world. Nagsimbolo ni kang Kristo. Kada pagpakasala nato, atong gipatay si Kristo. Kada pagpamakak nato, atong gipatay si Kristo. Kada binuang nato, atong gipatay si Kristo. Manay nga ang ministeryo dito sa Heavenly Sanctuary, substitutionary sacrifice. Mura ka nag-basketball bitaw. Substitution, ref. Time. Nga naman, ikapoy na ko, magpapuli ko. Substitution. Kita kay di man nato kaya loson atong kagalingon. Ref, substitution. Kinsa man, si Jesus Christ, ref. Di ko kabayad sa akong utang, siya mo'y magbayad. Pwede ma ako may patsyon, dili lang ref, siya lay patsyon.
Maunay trabaho ni Jesus Christ. Siya ang substitution sa atong sala. Okay? God's judgment on sin, Christ's substitutionary death, God provides atoning sacrifice. Okay? So, dalawa ang gibuhat niya ni. Okay? Mga buluhaton sa gitawag natong pari. Actually, sa diha nga magkuha ng duha ka mananap, patyon to si atong Lord's God, dalo na dugo dito sulod sa sanctuaryo, iwisik dito sa tabernacle. Pagwisik dito sa tabernacle, bantay ka, by history, adunay mga pari nga namatay, wala nakahuman sa ilang serbisyo, anak. Ngunit ang mga tao sa Israel kapalibot, gahulan, hilom kayo, madungog nila ang mga kasikas dito. Pero naay mga panahon nga wa na sila nang dungog kay namatay ang pari. Dugay ang ilang gulat. Mao na nga nauso kaniadto magbutang og batingting sa sidsid sa sina sa pari kay mahibaw nila nga buhi pa ang pari, nagministeryo sa sala. Kay magulat sila nga mugawas ang pari o mingon ang pari. Ang sala sa Israel gipasaylo na sa Dios. Naghulat sila, anak. Wa may mugawas, namatay na di ay mo nang gagabutangan nila batingting sa sidsid sa pari aron mahibaw-an. Pero ang batingting karon wala na sa sidsid sa pari. Naa na sa simbahan. Iniisa na sa gitawag Augustus, batingtingon na ito. Pero walay batingting sa Old Testament. Bidto na gibutang sa sidsid sa pari. Daghan ang nasa Old Testament gikopya karon sa simbahan pero dili na mao ang pamaagi niya na. Okay? So mo ni siya no? Tanawa. Na dinhi ang seven lampstand. Na dinhi ang gitawag nato og table of showbread. Nganong pito? Because perfect. Di ba? God's number. Bantay mo? 7 trumpets, that's Bible. 7 seals, that's Bible. 7 spirits, that's Bible. 7th day of the week. That's Bible. Because that is God's number. Sumoni, giulagway. Gini, na dinhi ang 12 ka tinapay. Nagsimbolo sa 12 ka tribu sa Israel. Pero asa naman grabe ang balaan na serbisyo diri during Sabbath day, during Sabado. The question is, asa ang Sunday? Ministry in Heavenly Sanctuary, the events on the Day of Atonement illustrate the preliminary, actually, kini gitawag og Day of Atonement, kaisa ni mahitabo sa usa ka tuig. Gitawag nila og Yom Kippur. Nga diin, magministeryo ang taas nga pari, aron ang sala sa Israel ma-erase. Muning gihulat sa mga tao, nga ang mga tao niya na panahon na dili gani ready, mangayo pasaylo sa Ginoo, automatic ang tao mawala sa katiling bansa Israel. Muna nga, dili ta ready sa pagbalik ni Jesus Christ, wala ta sa katilingban sa spiritual Israel. Okay? So, wala siya. Pag-ministeryo ni gitawag na to ni Jesus Christ dito sa heavenly sanctuary. So, the Day of Atonement portrayed the 3 phases of final judgment. The removal of sins from sanctuary. Okay? Relates to the pre-Advent investigative phase of judgment. Actually, naatay judgment yapon ron. Pero nagulat na sa pagbalik ni Jesus Christ. Ang sala din na siya. Dili tungod kay, di na ko matuman ang balaod sa Dios, wala ko na lang ang balaod sa Dios. That's illogical. Nahibalo ba ang Dios nga naghimo siya sugo nga dili matuman sa tao? Yes. Giwala ba ni Kristo ang sugo? No. Pero naghimo siya unsa lutsanan. Dili mo na matuman ang napulo ka sugo busa giwala. Question.
nabay nakatuman sa traffic laws. Wala ko kakitang tao nga kada adlaw galakaw, kada adlaw gagunit sa iyang motor. Sulod sa 50 ka tuig, kada adlaw gabiyahe. Di ko katuo nga wa gid siya madakpan sugat. Ambot gid siya ng tawhana. Motuo ko kung wa na siya ga-drive. Kaya wa ka ma-drive, di ka madakpan. Kamu karon nga naay lisensya. Nyagi na mo dako pala ba? Kinsa may naay lisensya dinhi nga wa mo agig dako? Wala. Question. Kay nakalapas mata balaod sa tropiko, walaon na ba nato ang balaod sa tropiko kay dili nakatuman? Wala dili. Dili. Nga naman. Bisag di ka katuman, kikinahanglan na siya. Dunay kiyos nga may tabok kung way balaod. Mao na nga sayop ang giwali sa uban, maayaw na anang napulok ka sugo, ayaw na ng Sabado, kay di na siya matuman, kay di man matuman, pwede na ta magpatay. Wala akong maka, pwede na ta mangawat. Wala akong maka. So mao niya, grabe ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa heavenly sanctuary. Tanawa, Jesus Christ. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens. Kinsa ning great high priest nga naa sa hagyan? 7 ron? Jesus, the Son of God. For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Pero si Christ, nagkinabuhi nini nga kalibutan, mi-undergo sa tanan mga tentasyon. Wala lang makasala. Muna nga, atong perfect example, dili si Pastor Bacalaris, dili ang mga kadagkuan sa simbahan. Ang atong perfect example, si Jesus Christ. Kaya kung ang imong perfect example, mao ang tao nga dili gikan sa langit, mawala ka. Nga naman, wala may tao na dili makasala. So dito ta kang Jesus Christ. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace. Mercy and grace. Muna'y atong gikinahanglan ang grasya sa Ginoo. Kay wa man kay ikapanghambog sa imong kagalingon. Kay puro man ta makasasala. Busa na kinahanglan ta og unsa grasya sa Ginoo. Pero sa Daniel, na ay judgment. Judgment was given to the saints of the Most High, and time came that the saints possessed the kingdom. Antos lang ta karon. Pero masugot magmadili, basta magmatinumanon ta hantod sa katapusan, ato magyud ang langit. Sigurado magyud ang langit. Kay kung pananglitag makasala ta, magayo man tagpasaylo sa Ginoo. Kay kana nga sala, wala man nato natuyo. Nahimo lang nato na tungod sa atong pagatawhanon. So nagkinahanglan ka og Jesus Christ, pero lahi na sad nga istorya kung balik-balikon ang sala. Lahi ang word nga nakasala o lahi ang word nga nagpakasala. Ang nakasala wala na tuyua. Ngunit baso nahulog na buak. Ang nagpakasala, nagkuhang baso gilabay, gipangbuak, ngunit nagpakasala. So, once na madawat nato si Kristo, ingon nga personal nga mangluluwas, gigarantiyahan na ang imong kagalingon dito sa langit. Tanawa ni, the cleansing of the sanctuary therefore involves a work of investigation, a work of judgment. This work must be performed prior to the coming of Christ within His people, for when He comes, His reward is with Him to give every man according to his works. Sa ato pa, magpractice ta dinhi sa yuta. O pagkabalaan, pagkamatarong, ingon nga Kristohanon, kay inig-abot sa langit, dili na ta mapagkuhan. Kaya naanad naman ta pag kinabuhi nga Kristohanon. Ang lisod kung wa ta maanad, na dili ta mabuhi, kung dili ta kadik-adik-adik, dili ta kainom,
Kaya pag-abot sa langit, wala na may beer. Kasi ito kata, sa langit wala ang beer. Di lang natatiwason. Aron dito kainom. Okay? So, mana siya? Oo, naurta. Abi ninyo nga ni, dili lisod ang kaluwasan. Mismo gamayng bata, nakasabot. Kung sincero ta sa atong kagalingon, nga magdawat kang Kristo, si Kristo na'y mahibalo sa atong kagalingon. Ang ato lang is love and obey. Pagigugma sa iya o pagsunod sa iyang kabubuton. Ang Ginoo magpanalangin ka nato ani niya. Amen.